Kilalanin ang tatlong NBA teams na posibleng kumuha kay Kai Sotto para sa isang short-term contract. Matupad na nga kaya ang matagal ng pangarap ng libong mga Pinoy basketball fans? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So matapos maanunsyo ang masasabi nating bad at good news para sa ating mga Pinoy basketball fans, bad news dahil nga di makakalaro ang ating pambato na si Kai Sotto kung sana'y mas natin siyang kailangan sana kontra sa dalawang pinakamalakas na kupunan sa Asia, ang New Zealand at Australia. Good news naman dahil nga ang main reason ay ang posibleng short-term NBA contract na nagmula mismo sa kampo ni Kai na East West Private. Bagay na matagal ng pangarap ni Kai at nating mga Filipino ang magkaroon ng unang pure-blooded Pinoy player sa National Basketball Association. Pero ang tanong na nga lang dito ay sa 30 teams sa NBA, sino naman kaya ang posibleng sumugal? Nga pala, merong tatlong klaseng short-term contract sa NBA. Ang una ay ang 10-day contract na literal na 10 araw lang na lalaro ang player. Pangalawa ay ang 2-way contract na mas matagal ito kaso sobrang limitado ang playing time at madalas sa G-League affiliate team tinatambak ang player. At ang huli ay ang Exhibit 10 na may kukonsiderang training camp deal lang at madalas nauwi sa G-League o nawi-waive ang player. Sa ngayon ay di pa natin tukoy kung alin sa tatlong yan ang makukuha ni Kai. Pero heto ang tatlong team na posibleng kumuha kay Kai Sotto at maglatag ng short-term contract. Suportahan ang inyong paboritong team sa PBA, NBA at MPBL o kahit pa nga sa mga overseas league. Full details sa comment section. Ang una na nga dito ay ang Sacramento Kings. Sa pagkaka-injury ng kanilang all-star big na si Sabonis ay di na kinakayang mabuhat pa ng isang big man rookie at dalawang veteranong mga bigs din ng Kings at sumatsad na nga mga ito sa 12-45 win-loss record. Sa tangan na frame ni Kai ngayon ay pwede itong makapagbigay ng tulong sa Sacramento. Idagdag pa natin dyan ang pagkakakilanlan ng Kings sa ating pambato na minsan nang dumalo sa kanilang training camp noon. At syempre si Coach Jimmy na parte ng coaching staff ng Kings na pwedeng magbigay ng tulay. Sunod ay ang team ng Utah Jazz na nahagupit din ng mga injuries ang kanilang mga big men. Kaya bawan ng mga ito sa 1838 win-loss record. Good move kung susubukan nila si Kai upang kahit papano ay mapakapal ang kanilang front court. At ang huli ay ang Washington Wizards. Same problem sa Kings at Utah kung sana'y wala ring matibay-tibay na mga big men ng Wizards upang protektahan ang paint. Kaya bawan din sila sa 1539 win-loss record. At bilang isang rebuilding team ay mainam na sumugal sila sa manlalarong tulad ni Kai upang mapunan ang kakulangan nila sa presensya sa ilalim hanggang matapos ang season.